mabilis na pagdami ng mga online lending apps sa Pilipinas, maraming Pilipino ang nakakaranas ng kaginhawahan sa pagkuha ng agarang pautang. Subalit, kasama rin ang kaginhawahang ito ang responsibilidad ng pagbabayad sa tamang oras. Isang karaniwang kaso na madalas sinasabi ng mga OLA na isasampa ay ang small claims case. Kaya po sa video na ito, ipapaliwanag ko sa inyo ng detalyado kung ano ang small claims case. Sa Pilipinas, walang floor and ceiling ang small claims. Usually, hanggang 1 million ang small claims at walang partikular na minimum na halaga para masampahan ito. Ang small claims case ay isang simpleng pamamaraan na inilalaan para sa mas mabilis at murang pagresolba ng mga monetary claims. Ang prosesong ito ay dinisenyo upang maging mas madali at abot-kaya para sa mga tao na magsampa ng kaso nang hindi kinakailangan ng kumuha ng abogado. Ano ang mga uri ng claims na pwedeng isampa sa small claims court? Ang small claims court ay tumatanggap ng mga sumusunod na uri ng claim. Una, pangkolekta ng utang. Pangalawa, bayad sa mga serbisyong ipinagkaloob. Pangatlo, bayad para sa produktong naibenta at na-deliver. Pang-apat, mga hindi nabayarang renta o upa. Pang-lima, bayad pinsala sa paglabag ng kontrata. Kung ikaw ay nasampahan ng small claims case, paano ba ang proseso nito? Una dito ay ang pagsasampa ng kaso ng nagrereklamo. Sila ay magsasampa ng kaso sa Metropolitan Trial Court, Municipal Trial Court in cities, o Municipal Circuit Trial Court na may jurisdiction sa lugar kung saan nakatira ang defendant o kung saan naganap ang transaction. Pangalawa ay ang paghahain ng dokumento. Kailangan isumite ang statement of claim at iba pang ebidensya tulad ng kontrata, resibo, at iba pang mga communications. Pangatlo, ito naman yung summons sa nasasakdal. Matapos tanggapin ang claim, magbibigay ng kopya ang korte sa nasasakdal kasama ang summons. Ang nasasakdal ay kailangan maghain ng sagot sa loob ng 10 araw mula sa pagtanggap ng summons. Pangapat ay ang pagdinig at mediation. Ang korte ay magtatakda ng petsa para sa pagdinig at maaaring mag-utos ng mediation upang magkasundo ang magkabilang panig bago pa man isagawa ang formal hearing. At ang panglima ay yung decision. Kung walang kasunduang mangyayari sa mediation, itutuloy ang hearing at magdedesisyon ang korte base sa mga ebidensya at testimonya. Ang decision ay final at hindi na maaaring iapela maliban na lamang kung may pagkakamali o pang-aabuso sa kapangyarihan ang korte. Tandaan, bagaman walang minimum na halaga para masampahan ng small claims case, mahalagang unawain ang prosesong ito. Ang tamang kaalaman ay makakatulong upang maiwasan ang mga legal na komplikasyon. Abangan pa ang mga susunod kong video sa pagpapaliwanag ko tungkol sa mga iba't ibang kaso na pinananakot ng mga OLA. Sana ay may naibahagi po ako sa inyong panibagong kaalaman at siguraduhin updated kayo sa aming mga latest contents, programs, at livestream episodes sa pamamagitan ng pag-like, follow at subscribe sa aming mga official social media accounts. Maaari nyo rin pong bisitahin ang aming official website www.philflag.org para sa iba pang impormasyon tungkol sa aming organization. Maraming salamat po muli. Ako po si Miss A